Sa kalagitnaan ng kagubatan ng Borneo, isang katutubong tribo ang nangangaso ng tigre nang mapansin nila na ang ibang mga hayop sa paligid nila ay labis na nababalisa. At dahil sa pag-aakalang dahil ito sa predator, nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap na tumalon sa mga tao habang tumatakas ito palayo sa isang bagay na mas nakakamatay. Isang dambuhalang anaconda na nagsimulang habulin ang mga katutubo sa kagubatan at habang tumatakas ang lalaki ay nauwi sa paglamon ng ahas at nagawa lamang nitong palayain ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang patalim sa katawan ng hayop. Ngunit nang muli siyang tumakbo, nahulog ito sa isang mababaw na lagoon kung saan ay tuluyan siyang nilamon ng anaconda. At sa punong tanggapan ng WHS sa New York, ang mga pinuno ng kumpanya ay nagsagawa ng isang pulong sa pangkat ng mga mananaliksik at nagpasya na tapusin ang pagpopondo at sinabing wala silang progreso sa mga nakaraang buwan. At upang panatilihin ang kanilang pag-aaral, sinabi ni Mitchell at Jack na sila ay makakakuha ng maraming pera at ipinaliwanag na pinag-aaralan nila ang blood orchid, isang bulaklak ng katutubo sa Borneo na namumulaklak lamang tuwing 7 taon at nananatili lamang buhay sa loob ng 6 na linggo. At kapag kasagsagan nito, maaaring pahabain ng orchid ang cell life ng higit na 50 beses na ginagawa itong perpektong sangkap para sa paglikha ng Fountain of Youth at ilagay sa isang kapsula. At dahil napagtanto ang potensyal sa pagbebenta nito, tinanong CEO kung nasubukan na nila ito sa tao at sinabi ni Jack na kailangan nila ng maraming orchid bago simulan ang pagsubok dahil ang sample nila ay naagnas na. At dahil mayroon na lang 1 linggo bago matapos ang panahon ng pamumulaklak, humiling ng pera si Mitchell para maglakbay sa Borneo at pinahintulutan ng CEO ang paglalakbay. At ngayon na mayroon na silang pera, ang dalawang siyentipiko ay bumuo ng grupo ng mga mananaliksik na pupunta sa Indonesia upang kolektahin ito, ngunit nang makarating sila sa lugar, natuklasan nilang nasa kalagitnaan sila ng tag-ulan. Dahil kailangan nila ng bangka para makapunta sa gitna ng isla, sinubukan ni Sam na kumuha ng isang transport company, ngunit lahat ng ito ay tumanggi na magliyag sa bagyo at nagkaroon sila ng ideya na kumuha ng lokal na kapitan. At dahil desperado, pumunta sila sa bar na madalas puntahan ng mangingisda at nag-alok ng $25,000 para sa paglalakbay, ngunit sinabi ni Bill na siya lamang ang handa na umakyat sa ilog ng umuulan at humihingi ng $50,000 upang dalhin sila. At dahil walang pagpipilian, tinanggap ni Mitchell ang alok at nakipagkita sa iba pang bahagi ng grupo sa kanilang bangka kung saan kasama ni Bill ang kanyang sidekick na si Tran. At habang ang lahat ay nasa bangka, nakipagpulong si Jack sa kapitan at ipinakita sa kanya ang mapa ng lugar kung saan natagpuan ng mga explorer ang unang orchid, ngunit nakita ni Bill na ang ruta na kanilang sinusundan ay baha at sinabi na dahan-dahan silang aakyat upang makita ng maayos ang daan. At dahil sa pag-ulan, ang signal ay nagsimulang mawala at sila ay naiwang ganap na walang komunikasyon. At dahil walang magawa, ang grupo ay gumugol ng ilang oras sa paglalayag hanggang sa hapunan, at nang makita ang pagkain sa lamesa, hindi napigilan ni Kung na alagang unggoy ni Bill na pumunta sa mesa upang kumuha ng isa. Ngunit dahil naghapunan na ito, pinaalis ito ng lalaki at nagpasya itong pumunta sa itaas ng bubong ng bangka upang kumuha ng prutas sa mga puno. At dahil hindi napansin na umalis ang kanyang alaga, nagpatuloy ang bangka sa pag-andar nito at si Kung ay naiwan na napilitang sumigaw upang kunin ang atensyon ng kanyang amo. At pagkaraan ng ilang sandali, ang maliit na unggoy ay sumuko at nagsimulang kumain ng prutas nang matagpuan siya ng isang dambuhalang ahas na nagsimulang habulin siya. At dahil sa takot, tumakbo si Kung sa isang puno ng kahoy at nagtago at umaasang hindi siya mahuli ng ahas, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakita siya nito na nagpilit sa unggoy na umakyat sa puno at hinabol ng anaconda na dahan-daang patungo sa kanya. At sa loob ng bangka, narinig ni Bill ang sigaw ni Kung at hindi namamalayang ito ay sigaw ng kanyang alaga. Hindi nito alam na nawawala ito hanggang sa sumunod na umaga. Habang hinahanap niya ito, sinusuri ni Gail kung bumalik na ang kanilang signal nang mahulog ito sa isang hatch. At upang iligtas ito, inutusan ni Sam si Tran na pabagalin ang bangka at ang lahat ay nagpunta sa likod upang tumulong, ngunit bago pa nila ito iligtas ang dugo sa tubig ay nakakuha ng atensyon ng isang buwaya na umatake sa kanya mula sa likuran na nagpilit kay Bill na tumalon sa tubig upang iligtas ang babae. At sa kanyang tulong nagawa ni Gail na makabalik sa bangka at naiwan ang kapitan sa tubig upang labanan ang buwaya at tinusok ang mata ng napakalaking buwaya habang plano itong barilin ni Tran, ngunit hindi niya ito mabaril sa dahilan na tatamaan ang kanyang kapitan. Nang biglang gumawa ng atake ang buwaya at lumubog sa tubig kasama si Gail, at pagkaraan ng ilang segundo lumitaw ang lalaki ng ligtas at inalis ang kanyang kutsilyo sa walang buhay na nilalang at bumalik sa bangka. Ngunit bago pa nila ito malaman, lumitaw ang higanteng ahas sa likuran nila at nilamon ang bangkay ng buhay.
At dahil walang alam sa panganib na paparating ang lahat ay nagtipon sa lamesa habang tinatahi ni Ben ang braso ni Gale, ngunit habang abala sila nahulog si Kung sa lamesa na halos ikinatakot ng lahat. At matapos na kumalma ang kanyang alaga, pumunta si Bill kay Jack at nakipag-usap ng pribado at sinabi ng kapitan na ang ilog ay mas lumalalim at sinabing kailangan nilang umikot sa kabilang daan. Ngunit dahil alam na tatagal sila ng 2 araw, nag-alok ulit si Jack kay Bill ng isa pang $50,000 upang huwag pansinin ang panganib at magpatuloy pa rin. At dahil nagkasundo, iniwan ng kapitan si Tran sa pamumuno at nagpahinga, ngunit nagising sa umaga nang napagtanto nito na ang mga troso sa tubig ay nasira ang motor ng bangka. At upang ayusin ang bangka, ginalaw ni Bill ang makina at pagkatapos ay sinubukan na pabilisin ang bangka, ngunit ang propeller ay ganap na nakajam at nawala ang turn-off ng makina at patungo sila sa isang talon. At dahil walang paraan upang pigilan ito, nakita ni Bill kung paano nahulog ang kanyang bangka at lumubog sa ilalim. At dahil lahat sila ay tumalon, inutusan sila ng kapitan na lumangoy patungo sa baybayin at hindi na mamalaya na ang anaconda ay nasa likod nila at muntik nang lamunin si Sam. Ngunit sa mga huling sandali, nagawa ng babae na makaalis sa tubig at ang ahas ay nagpasya na umalis ng walang dahilan. At dahil wala na silang bangka, sinimulan ng grupo na suriin ang natitira nilang kagamitan. At natuklasan na mayroon na lamang isang telepono na natira at sa pamamagitan ng himala ay mayroon itong signal. At dahil alam na aabutin ng ilang araw bago sila marating ng patrol, nagpasya si Bill na tawagan ang kanyang kaibigan at makikipagkita ito sa baybayin ilang kilometro ang layo sa kanila. At sinabi ng lalaki na kung iikot sila sa tubig, aabutin sila ng 2 araw bago marating ang rescue point, ngunit kung tatawid sila sa kagubatan, makakarating sila bago pa maggabi. At kahit pa mapanganib, tinanggap ng grupo ang mungkahi at tinawagan ni Bill si John para ayusin ang kanilang meeting point. At matapos ng tawag, pinamunuan ng lalaki ang grupo sa kagubatan hanggang sa marating nila ang dulo ng ilog. At dahil walang ibang daan, nagpasya si Bill na tumawid sa ilog at hindi napansin na ang anaconda ay nasa paligid lamang nila. Nang biglang naramdaman ni Cole na may dumaan sa kanyang binti at binalaan nito ang kanyang mga kasama, ngunit tingin ni Bill na isa lamang itong isda at sinabihan silang magpatuloy. At sa dulo ng linya, inaasar ni Ben si Gale nang bigla itong inila sa ilalim ng tubig ng isang bagay. At dahil walang alam sa nangyari, nagtungo ang grupo sa doktor na labis na nasugatan at nilamon ng ahas makalipas lamang ng ilang segundo. At dahil natakot sa hugis ng nilalang, ang grupo ay tumakbo sa kabilang panig ng pampang at huminto ng ilang kilometro upang pag-usapan ang nangyari. At upang subukan pakalmeyan sila, sinabi ni Bill na ang anaconda ay mga teritoryal na hayop, kaya dapat ay hindi na sila makatagpo nito sa daan, at dahil kakakain lamang nito, aabutin ito ng ilang linggo bago ito magutom ulit at muling manghuli. At dahil dito, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay patungo sa bangka na maghahatid sa kanila pauwi, ngunit tutol si Jack at Mitchell at sinabing kailangan nilang mahanap ang orchid bago pa matapos ang pamumulaklak nito. Bagamat nagawa nitong kumbinsihin ng ilan sa grupo, hindi sumang-ayon si Bill at sinabing kapag nakarating sila sa bangka, ang expedition ay tapos na at ang plano nito ay uwi silang lahat. At dahil pera ang nasa isip, sinabi ni Jack na may kasunduan sila at sinabi ng kapitan na hindi nito kailangan ng pera, ngunit hindi niya sila dadalhin sa orchid. At dahil dito, bumalik si Bill sa pamumuno ng grupo at sinabi kay Sam ang tungkol sa deal na ginawa nila Jack upang ipagpatuloy nila ang ruta, at sinisisi ang kanyang sarili sa dagdag na 50,000 at sa pagkamatay ni Ben. At ilang kilometro ang layo dumaan ang grupo sa mataas na damuhan nang napansin ni Mitchell ang isang malaking linta sa likod ng leeg ni Cole. At upang tulungan siya, kinuha ni Bill ang lighter at ginamit ang apoy upang umalis ito sa kanyang katawan, ngunit nang itaas nito ang damit ng lalaki, na pagtanto nito na 12-dosenang linta ang dumikit sa kanyang likod. At habang tinutulungan si Cole, ginamot ni Mitchell ang mga sugat sa kanyang paa at sinubukan nitong isuot ang kanyang bota, nang pinigilan nito ni Tran na binalaan siyang mayroong isang gagamba sa loob. At nang marinig nito na ang hayop na ito ay may kakayahang paralisahin ang isang matanda, sa loob ng 2 araw naging interesado si Jack na gamitin ito sa kanyang pananaliksik at inilagay ito sa isang garapon upang ibalik sa lab. At sa hindi kalayuan, si John ay naglalayag patungo sa meeting point nang tumama sa isang bangka at nahulog ang kanyang inumin. At dahil gustong malaman kung ano ito, huminto ang lalaki at tinignan ang tubig sa pag-aakalang isa itong troso, ngunit sa kasamaang palad ito ay isa pang anaconda na umakyat sa bangka at hinawakan siya sa paa at tinila siya nito habang sinusubukan humawak sa bangka. At dahil sa lakas nito, nagawa ng ahas na lamunin si John at hindi sinasadyang patakbuhin ng makina, dahilan upang umabante ang sasakyan nang wala sa kontrol at bumangga sa dalampasigan.
At sa malayo nakita ng grupo ang pagsabog at nagpa siya na pumunta sa lugar upang tignan ito at nakita ang bangka ni John na nasusunog. At sa pag-aakalang langgo ito sa alak at nahulog sa bangka hiniling ni Bill sa grupo na maghanap ng mga magagamit at si Jack ay nakita ang kahon ng baril at nagpa siya na dalhin ito nang hindi sinasabi sa kahit kanino. At kahit pa sa pagsabog nagawa ng grupo na makahanap ng mahalagang bagay at kinuha ni Mitchell ang tangke ng gasolina habang nakita ni Tran ang isang bag na puno ng mga flare. At dahil alam ang lugar sinabi ni Tran na may mga katutubo sa lugar at malamang na may malapit na nayon sa lugar nila kaya ang kailangan nilang gawin ay hanapin ang nayon upang makahiram ng bangka at makabalik sa kabihasnan. At dahil sa bago nilang layunin muli silang naglakad sa kagubatan hanggang sa makita nila ang katawan ni John na natatakpan ng lana sa tabi ng isang puno. At dahil napagtanto na siya ay inatake ng anaconda na isip ni Bill na mayroong higit pang ahas sa kagubatan at sinabing ang isang lumamon kay John ay gutom pa rin dahil inilagay nito ang pagkain sa gitna ng kanyang panunaw. At dahil nalilito sinabi ni Gale na ang mga anaconda ay territorial at kinumpirma ni Bill ang impormasyon ngunit sinabi na sa panahon ng breeding ang mga lalaking ahas ay nagsisimulang gumala sa kagubatan at naghahanap ng babae at sa madaling salita mayroon pang ilang ahas ang nasa paligid nila. At dahil kalaban nila ang oras nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay narating ang nayon. Ngunit hindi katulad ng iniisip nila nakita nila ang lugar na tila walang tao maliban sa walang buhay na anaconda na may katawan ng isang katutubo sa loob nito. At dahil dito nagpa siya ang grupo na magtungo sa dalampasigan at natuklasan na nakuha ng mga katutubo ang lahat ng mga bangka sa kanilang pagtakas kaya kailangan nilang gumawa ng isa gamit ang kanilang sariling kamay kung gusto nilang makabalik sa kabihasnan. At magkakasama nagsimula ang grupo na gumawa ng sarili nilang bangka at habang abala ang lahat nagpahinga si Jack upang hugasan ang kanyang mukha at nakakita ng isang orchid na nasa puno at labis na nasabik sa kanyang natuklasan. At dahil dito tinawag niya si Sam upang ipakita ito at naunawaan nila kung bakit ang mga anaconda ay sobrang laki at dahil sa mga properties ng orchid ang mga ahas ay namumuhay ng mas mahaba at ang kanilang mga sukat ay mas lalong lumalaki. At dahil nasabik sinabi ni Jack na ito ay patunay na tama sila at muling iginiit na dapat nilang makuha ang mga orchid bago umalis ngunit ang ilan sa grupo ay hindi sumang-ayon at sinubukan siyang pigilan kasama na si Mitchell. At kahit pa iginiit pa rin ito na dapat nilang puntahan ang mga bulaklak at tumanggi si Sam at sinabi sa lahat na nag-alok ito kay Bill ng isa pang 50,000 upang manatili sa delikadong ilog. At dahil nainis sa pag-uugali si Mitchell at ang iba pa ay tumanggi na makipagtulungan kay Jack na umalis ng may labis na galit at iniwan ng iba na gumawa ng bangka habang nakaupo ito at walang ginagawa. At pagkatapos na magpalipas ng gabi sa pagtratrabaho tinapos ng grupo ang bangka at itinali ito sa lugar at nagbigay kay Mitchell ng oras na pumunta sa cabin upang gamutin ang sugat sa kanyang paa. At habang naghahanap ng gamot binuksan ng lalaki ang bag ni Jack at nakita ang garapon na may gagamba ngunit dahil wala itong pakinabang isinantabi niya ito at nagpatuloy sa paghahanap. At nakita nito ang kahon na naglalaman ng baril ni John at isang telepono na gumagana at nagalit dahil hindi sinabi ng kanyang partner ang kahit na ano. At habang sinusubukan nitong tumawag ng emergency dumating si Jack at ginawa ang lahat ng makakaya nito upang kumbinsihin siya na magpatuloy sa orchid ngunit nang tumanggi si Mitchell. Hindi nagdalawang isip na buksan nito ang garapon at inihagis ang gagamba sa braso ng kanyang kaibigan dahilan upang kagatin ito. At habang nahihirapan si Mitchell kinuha ni Jack ang telepono at ang baril bago umalis sa cabin habang ang kanyang dating partner ay naparalisa. At malapit sa baybayin inilagay ng grupo ang kanilang gamit sa bangka nang dumating si Jack at sinabing huwag istorbohin si Mitchell ngunit naghinala si Sam at nagpa siya na pumunta sa cabin upang tignan kung ano ang nangyari. At doon nakita ng babae si Mitchell na ganap na paralisado at napansin ang kagat sa kanyang braso. At dahil hindi makapagsalita nakita ni Mitchell ang anaconda sa likod ni Sam at sinubukan na gamitin ang kanyang mata upang sabihan ito ngunit hindi ito naiintindihan ng babae at umalis upang tanungin si Jack kung ano ang ginawa nito. At habang nag-iisa si Mitchell kasama ang nilalang sinimulan ni Sam na akusahan si Jack at nagsimula ng argumento nang biglang napagtanto nila na si Mitchell ay nilamon. At dahil gustong tumulong ang lahat ay nagmadali sa cabin at iniwan si Jack nang nag-iisa kasama ang bangka at nagbigay sa kanya ng pagkakataon na tumakas. At dahil walang ideya sa ginawa nito nagsindi ng sunog ang grupo sa cabin upang subukan na tapusin ang nilalang at mabilis na bumalik sa dalampasigan. Ngunit dahil dinala ni Jack ang bangka at nasunog nila ang mga natitirang kahoy ang grupo ay walang pagpipilian kundi sundan ang siyentipiko at bawiin ang bangka.
At dahil alam nila kung saan ito pupunta inimungkahi ni Sam dumaan sila sa gubat at tambangan si Jack kapag kinuha nito ang mga orchid ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi madali at dumaan sila sa ilang ahas na sinusubukang paghiwalayin sila. At sa pagtakbo sa mga hayop na uwi ang grupo sa pagkahulog sa isang bangin at napunta sa isang yungib ng mga ahas ngunit dahil hindi na sila makakabalik napilitan silang galugarin ang kuweba hanggang sa makahanap sila ng labasan. At sa kalagitnaan ng paglalakbay nahulog ni Cole ang kanyang flashlight sa tubig at huminto upang kunin ito ngunit nauwi ito sa pagkaligaw niya at tuluyang nahiwalay sa grupo. At upang iligtas ang lalaki bumalik si Tran at nagawang makita ang lalaki na labis na natakot katabi ang isang kalansay. At dahil naiwan sila ang dalawa ay sumunod ngunit nagpabaya si Tran dahilan upang matapakan nito ang isang bitak sa lupa at lumubog sa makipot na daanan. At dahil hindi alam kung paano babalik lumaban ang lalaki para sa kanyang buhay habang sinusubukan siyang iligtas ni Cole at habang kumuha ng hangin sa isang siwang nakita si Tran ng isang anaconda at nilamon habang nasa ilalim ng tubig. At dahil natakot tumakbo si Cole at nagawang makita ang grupo na gumagapang sa labasan ngunit hindi nito namalaya na dinala niya ang anaconda patungo sa kanyang mga kasama at kailangan magmadali upang maiwasan na mahuli. At matapos na makalabas ang tatlo lumapit ang geographer sa butas at nauwi sa pagkaipit nito sa bato at sinusubukan siyang iligtas ng iba bago pa ito lamunin. At sa pagtutulungan nagawa ng grupo na tulungan si Cole at ginamit ni Sam ang machete upang putulin ang malaking ulo ng ahas. At dahil masaya na nabuhay nagsimulang magdiwang ang lalaki hanggang sa inatake ito sa likuran at dinala ng isa pang ahas at nagpilit kila Bill na tumakbo upang iligtas siya. At habang naghahanap sa kagubatan nakita ng grupo si Cole na dinudurog at nagpasya si Bill itapon ang kanyang kutsilyo sa ulo ng nilalang na ikinamatay nito at nahulog si Cole sa lupa ng ligtas. At ilang kilometro ang layo nakita ni Jack ang lugar kung saan nila nahanap ang orchid at patuloy na naglakad hanggang sa makita nito ang ilang daan bulaklak matapos ng ilang minuto na paglalakad. At habang kinukuha nito ang mga halaman ang grupo ay lumusot sa kakahuyan at nagbabalak na kunin ang bangka habang abala si Jack, ngunit aksidente nilang natapakan ng isang kahoy at naramdaman ng lalaki ang kanilang presensya. At dahil hindi nila alam na sila ay natuklasan dumating ang grupo sa bangka at si Sam ay nagsimulang tignan ang bag ni Jack na lumitaw mula sa likuran nila. At habang ginagambala ng babae ang siyentipiko kinuha ni Bill ang kanyang kutsilyo at naghandang itapon ito ngunit napansin ni Jack ang paggalaw at binaril niya ito bago pa man ito may gawin. At dahil nabihag ang lahat dinala sila ni Jack pabalik sa orchid at pinatumba si Bill upang maiwasan ang gulo at pinilit si Gale na atali si Cole. At dahil wala ng banta inutusan ng lalaki si Sam na punuin ang bag ng orchid at nagpilit sa kanya na tumawid sa troso sa pugad ng mga ahas upang makarating sa mga bulaklak. At dahil natatakot nagawa pa rin ng babae na balansihin ang kanyang sarili at narating ang mga bulaklak sa kabilang banda ngunit habang tumatawid ito pabalik nagsimulang bumigay ang puno at inutusan siya ni Jack na ihagis ang kanyang bag. At dahil walang pagpipilian sumunod si Sam at naghanda si Jack na umalis nang lumitaw si Bill at inatake siya ng isang suntok dahilan upang mabitawan ng lalaki ang bag ilang metro mula sa pugad. At dahil sugatan nito na daig si Bill sa laban at muling pinatumba ni Jack na hinayaan siyang sumunod sa bag ngunit sa mga oras na kunin nito ang mga orchid na uwi ito sa pagkagat sa kanya ng isang gagamba. At habang naparalisa nahulog si Jack sa bangin at bumagsak sa gitna ng pugad kasama ang kanyang bag at nilamon ng mga ahas. At ilang metro ang layo sinubukan ni Cole at Gale na tulungan si Sam na ang paa ay sumabit sa isang sanga. At dahil sa bigat bumigay ang troso at ang babae ay nakabitin ng patiwarik at naging target ng isa sa anaconda sa pugad. At dahil sa takot nagsimulang matarante si Sam at ang sanga ay bumigay dahilan upang mahulog siya sa gitna ng mga anaconda tulad ni Jack, ngunit sa pamamagitan ng himala nagawa nitong manatiling ligtas at umakyat sa tubig nang hindi inaatake ng mga hayop. Ngunit ang isa sa mga ahas ay hinabol siya at inatake si Gale na ipinagtanggol ang kanyang sarili gamit ang isang galon ng gasolina na nag-iwan sa bibig ng ahas na puno ng nakakasunog na likido. At upang tapusin ang lahat sa huling pagkakataon kinuha ni Bill ang baril ni Jack at sinubukan na barilin ang ahas ngunit ang baril ay wala ng bala. At gamit ang flare gun na gawa ni Cole na barilin ang ahas sa bibig na nagsimulang magliyab at nahulog pabalik sa pugad at sumabog kasama ang iba pang anaconda at nagdulot ng isang pagguho na pumatay sa kanilang lahat. At matapos ng paghihirap na gawa ng grupo na makuha ang bangka at bumalik ng ligtas sa kabihasnan. Salamat sa panunood, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.